Magandang hapon sa ating lahat, sa ating Panginoon. Isang muling pribilehyo, pasasalamat sa pagkakataon na binigay ng Diyos sa araw na ito para patuloy na magamit ang inyong lingkod na magpahayag ng kanyang banal na salita. Alora, ang ating pag-aaralan sa araw na ito, manggagaling sa aklat ng Galatians chapter 2, verse 6 hanggang 10. Ang sabi niya sa Mabuting Balita version, ngunit walang pinuna sa mga sinabi ko yung mga kinikilalang pangunahin. Hindi mahalaga sa akin kung sino man sila, sapagkat walang itinatangi ang Diyos. Sa halip, kinilala nilang ako'y hinira ng Diyos upang mangaral ng mabuting balita ng kaligtasan sa mga Hintil, tulad din ng pagkahirang kay Pedro upang mangaral ng mabuting balita ng kaligtasan sa mga Hudyo. Ang Diyos na humirang kay Pedro bilang apostol sa mga Hudyo, ang siya rin humirang sa akin bilang apostol sa mga Hintil. Nabatid ni na Santiago, Pedro at Juan, mga kilalang haligi ng iglesia, na ang Diyos ang siyang nagbigay sa akin ng tanging kaloob na ito. Kaya't kami ni Bernabe tinanggap nila bilang mga kamanggagawa. Pinagkasunduan namin na kami sa mga Hintil at sa mga Hudyo naman sila. Verse 10, ang hiling lamang nila ay huwag namin pababayaan ang mga dukha na talaga namang pinagsisikapan kong gawin. Ang mensahe ng Panginoon sa oras ito ay may titulong Companion in Grace. At bago po tayo magpatuloy, manalangin po muna tayo. Purihin ka, O Diyos, sambahin ka, Ama, sa Espiritu at Katotohanan. Salamat po sa pagkakataong muli na pinagkaloob mo sa inyong lingkod upang magamit ang buhay nito para maitaas ang iyong dakilang pangalan, Panginoon. Salamat po, O Diyos, sapagkat ang Diyos na ang pinaglilingkuran ay buhay. Tunay nga, O Diyos, na ikaw pa rin ang Diyos noon, ngayon, at magpakailanman. Ikaw po ang Alpha, ikaw po ang Omega. Ikaw ang simula, ikaw ang wakas. Salamat po, Diyos, sapagkat napakabuti mo. Patuloy mong ipinaunawa sa amin kung ano ang tunay na organ ng buhay. Salamat po sa habag, sa awa, na ibinigay po sa amin upang maintindihan po namin na tunay nga wala po kami magagawa sa aming sariling kakayanan. Inabot mo kami, pinagkalooban mo kami, Panginoon, ng kaligtasan. Binigyan mo pa kami, Panginoon, ng iyong Santong Espiritu bilang tanda at tatak na kami mga anak mo, Panginoon. Salamat, 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 salamat sa lahat ng ito, O Diyos. At minsan papatuloy namin kinikilala na tunay nga sa dami na dapat namin ipagpasalamat, may sandali pa rin na kami kinakapos. Hindi namin magawa, maibigay ang mga bagay na dapat ay para sa iyo. Ikaw ang hari ng mga hari, ikaw ang Diyos ng mga Diyos. Nagkakasala kami, nakagagawa kami, nakaisip kami, Panginoon, ng mga bagay na hindi kahaya-haya sa iyo. Kaya nga po sa mga oras sandali na ganito, ang dalayan ko sa mga oras ito, minsan patawad po, Diyos. Upang sa gayon, wala pong maging balakid, wala pong maging handang, wala pong maging mga bagay na iisipin upang hindi po namin maituon ang aming sarili sa nais mong ituro sa mga sandaling ito. Minsan pa, dalayan ko nga po, Diyos, na tunay nga, salamat po, Diyos, sapagkat patuloy mong ginagamit ang iyong balingkod bilang instrumento na magpahayag ng iyong mga salita, Panginoon. Dalayan ko na tunay nga sa mga oras ito, patuloy na ikaw po, O Diyos, ang siyang mangungusap. Lord God, may pahayag ko na may kasimplihan na nais mong iparating sa mga oras nito. Patuloy mo nga kung buksan ang puso't isipan ng bawat isa, upang na sa kayo tunay nga ang katotohanan na nais mong ituro sa mga sandaling ito, tanggapin po nila ng buong puso, Panginoon. Gamitin po nila sa paglakad sa nais mo, Panginoon. At minsan pa, Ama, tanging sa ilang po ang pinamatas ng papuri, para nga pagsamba sa tayong panganlamang ng iyo. Anak ni Jesus na ang Panginoon at sariling tagapagligtas. Amen. At dito nga sa ating pag-aaralan, Companion in Grace. Kasama sa biyaya, kamanggagawa, katulong. Ano nga ba ang biyaya? Ang sabi niya ito, pag sinabi mong biyaya, grace is the divine favor towards man
The mercy of God, as distinguished from His justice, also any benefits His mercy imparts. Divine love or pardon, a state of acceptance with God, enjoyment of the divine favor, the free and unmerited favor of God as manifested in the salvation of sinners and the bestowal of blessings. Kumbaga, ang sabi nga dyan, isang banal na pabor. Ibig sabihin, pabor. Kumbaga, ibigay lang sa atin. Hindi tayo karapat-dapat, pero ipinagkaloob sa iyo. Ipinagkaloob sa atin. Ang sabi niya rito, kumbaga, banal na pag-ibig o kapatawaran, isang kalagayan ng pagtanggap sa Diyos, pagtatamasa ng isang banal na pabor. Salamat sa pagkatunay nga na dahil sa pabor na ito, sa grace na ito, naintindihan natin kung ano yung ating kalalagayan. Naintindihan natin ang tunay nga, ang kalalagayan natin ay walang hanggang kaparusahan. Pero dahil sa biyaya ng kaligtasan, naligtas ang sinumang tumanggap sa ating Panginoong Kristo bilang sariling personal Lord and Savior. Kaya na ang sabi sa Ephesians 2:8-9, dahil sa kagandahang loob ng Diyos ay naligtas kayo sa pamamagitan ng inyong pananalig kay Kristo at ang kaligtasan ito'y kaloob ng Diyos, hindi mula sa inyo. Malinaw na ito'y kaloob ng Diyos at hindi dahil sa mga ginagawa natin. Gumagawa lang tayo dahil naintindihan natin kung ano yung ibigay ng Diyos sa atin. Ang sabi, hindi ito dahil sa inyong mga gawa, kaya't walang dapat ipagmalaki ang sinuman. Kaya nga dito, makita natin na kung kinakailangan natin lumakad sa biyaya na kalulugod sa Diyos, sa biyaya na makalakad tayo sa pamumuhay ng isang tunay na Kristiyano, dapat natin maintindihan at tanggapin kung ano yung pagkakaunawa sa biyaya ibinigay ng Diyos sa atin. At dito sa ating pag-aaralan, meron tayong ilang punto na titingnan. Una, na pinapaalala ng Diyos sa atin, ang sabi nga niya rito, companion in grace because salvation comes only from the favor of God. Ang sabi nga kanina, lahat ito, yung kaligtasan natin, galing lamang, pabore lamang mula sa Diyos. Dito sa verse 6, makikita natin na sinasabi na facts regarding false ministry. Sa verse 6, ang sabi niya rito, ngunit walang pinuna sa mga sinabi ko, yaong mga kinikilalang pangunahin, hindi mahalaga sa akin kung sino man sila, sapagkat walang itinatangi ang Diyos. Isang malaking katotohanan para maging epektibo tayo na lingkod o kamanggagawa sa gawain ng Diyos. Alam mo dapat, kilala mo dapat kung sino ang iyong pinaglilingkuran. Katulad ni Pablo. Kumbaga makita natin na sa mga panahon ito na kung saan ay si Apostol Pablo ay nagmi-ministeryo na para sa gawain ng ating Panginoong Kristo, alam naman natin na sa panahon iyon, mayroong mga tinatawag na mga famous Christians. Yung mga kilalang Kristiyano, yung mga original na kasama ng ating Panginoong Kristo. At dito, makita natin na bagamat mayroong mga kilalang manggagawa ng mga panahon iyon, nung naglilingkod si Apostol Pablo, kumbaga hindi siya nagpa-intimidate o hindi siya na-impress dun sa mga sinasabing famous Christians. Kasi alam niya na walang itinatangi ang Diyos. Kaya masabi, hindi mahalaga sa akin kung sino man sila sapagkat walang itinatangi ang Diyos. Kumbaga, sinasabi ni Pablo na within 14 years na kanyang paglilingkod, na kahit walang nakakitang leader of the church o walang mga manggagawa from the Jerusalem church, ika nga, nagpapatuloy siya sa kanyang paglilingkod. Kasi alam niya kung sino yung kanyang pinaglilingkuran.
Kumbaga naglilingkod siya kahit walang nakakakitang leader of the church. Di ba nga? Kasi noong mga panahon na yun, mayroong tinuturing na mga kilalang manggagawa. At dito, makita natin, bakit? Bakit wala? Kasi alam naman natin na ng mga panahon yun, kaya total isolation si Pablo kasi walang internet, walang telepono, walang celulare, walang Zoom. Kaya kumbaga napakalayo na naroon sa lugar na mahinti at naroon ang mga kilalang apostol manggagawa sa Jerusalem. Kumbaga bago ka magkaroon ng malinaw na komunikasyon, maglalakbay ka ng mahabang panahon. Pero hindi naging hadlang yun na naglingkod ng tama si Pablo kahit walang nakakakita sa kanyang paglilingkod. Kasi alam niya kung sino ang kanyang pinaglilingkuran. Kumbaga kilala niya. Tama ang kanyang puso sa kanyang paglilingkod. At dito, makita natin na maganda, oo. Maganda na naglilingkod si Pablo na kahit walang nakakakita. Maganda yun. Kasi nagpapatuloy siya sa kanyang paglilingkod. Pero, may mga oras at sandali na kailangan ng komunikasyon, kailangan ng pakikipag-coordinate, pakikipag-usap sa ibang mga lingkod ng Diyos. Kaya sa pagkakataon ito, after 14 years, bumalik siya sa Jerusalem para makapag-usap sa mga manggagawa dun sa Jerusalem Church. Makikita natin na para maiwasan yung tinatawag na disagreement o yung mga bagay na dapat ay may kinasasang ayunan sila kasi salita ng Diyos ang kanilang itinuturo. Dapat, kumbaga, salamat kasi tama na nakapaglilingkod ka kahit walang ibang nakakakita. Pero may mga oras sandali na kailangan makipag-coordinate ka sa ibang lingkod ng Diyos para walang conflict of interest. Meron kayong coordination sa paglilingkod. Alam nyo ang inyong focus, goal sa paglilingkod. At dito, makita natin na kinakailangan yung makipag-coordinate sa ibang lingkod ng Diyos, tagapagpahayag ng salita ng Diyos, para na sa gayon, kung may problema man, ay maresolba. Maayos. Kaya nga sabi, kumbaga, merong pakisa, kamanggagawa katuwang sa gawain. May communion sa gawain. May banal na pagkakaisa sa gawain. At dito, makita nga natin na ganun din halimbawa, di ba, sa iglesia, sa trabaho, sa opisina, di ba may mga regulations, may mga standard na dapat natin pamantayan para magkaroon ng kaayusan. Ganun din sa iglesia. At dito, makita natin para ma-maintain yung orderliness and cooperation for the glory of God. Para maging maayos ang gawain para sa kapurihan ng Diyos. At dito, makita natin na sinasabi nga niya rito, Paul comes to Jerusalem not for their approval, but to submit evidence of what he is proclaiming. Sa pagkakataon ito, after 14 years, nagpunta si Pablo sa Jerusalem para na sa iyon ipakita yung patunay ng kanyang pagministeryo. At dito, kumbaga, makita na parehas sila ng tinatahak yung mga mananampalatayang nasa Jerusalem at itong mga mananampalatayang hindi. Parehas sila ng tinatahak, ng nilalakaran sila. At dito, kumbaga, magkumustahan, kumusta na nga ba ang ministry ng bawat isa. At dito, kung meron mang differences, ito yung maayos, o kung may mga misunderstanding, maayos, ika nga. Kumbaga, dahil para sa glory ng Diyos. At dito, makikita natin na sinasabi nga na Paul
us to do this, for the message is the thing, the gospel. Kasi ang pinaka-importante ay kung ano yung itinuturo. Yun. Kumbaga, ano ba ang itinuturo ng mga manggagawa? At dito sinasabi nga na they have to be proclaiming the same message and they have to be applying the same message. Kung ano yung ipinapahayag, dapat ito ang siyang ginagawa. Ito ang isinasapamuhay. At dapat natin maintindihan na bagamat nakipagkita si Pablo sa mga leaders of the church dun sa Jerusalem church, ika nga, makikita natin na hindi nagbigay ng turo yung mga leader of the church dun sa Jerusalem church para ito yung ituro niya. Kasi ang nagturo mismo kay Pablo, walang iba ang Panginoong Jesucristo dun sa way to Damascus. Kumbaga lahat ng paglilingkod na ginawa ni Pablo, galing yun sa ating Panginoong Jesucristo. Pero, hindi ibig sabihin na walang itinulong talaga yung Jerusalem Church kay Pablo. Kumbaga, ang ibig sabihin nun, yung blessings na kaisa si Pablo sa gawain ng mga taga-Jerusalem Church. Nag-get nyo? Kumbaga, katulad, sa bawat LGBT churches, may mga tinatawag na resident pastors. Kumbaga, may mga resident pastors, nagmi-meeting kami, ngayon may Zoom na. Dati, nung wala pang Zoom, kapag tuwing anniversary lang, doon lang kami nagmi-meeting. Doon lang kami nagkikita. Pero dahil ngayon may Zoom na, nagmi-meeting na kami via Zoom. Para kung ano yung problema, mapag-usapan, kung ano yung mga standard na dapat ipalakad sa iglesia, mapag-usapan. Ganun din dito. Ibig sabihin, makita natin na yung pakikipag-usap mo sa kanila, yung pakikipag-usap ni Pablo sa mga leader of the church, the Jerusalem church, kung baka nakikita mo, may blessings yung kasi alam mo na isang sila sa gawain. May pagpapala yun. At dito, dapat natin maintindihan, ang sabi nga sa Galatians 2:1-2, then after 14 years, I went up again to Jerusalem with Barnabas. Kumbaga sa kanyang pagpunta sa Jerusalem, kasama niya si Barnabas at si Titus. And also took Titus with me. And I went up by revelation. Kumbaga dahil sa pahayag ng Diyos. Revelation, I went up by revelation and communicated to them that gospel which I preached among the Gentiles, but privately to those who were of reputation, lest by any means I might run or had run in vain. Ang sabi niya sa Tagalog, ang sabi, makalipas ang 14 na taon, muli akong pumunta sa Jerusalem, kasama sina Bernabe at Tito. Nagbalik ako sapagkat ipinaalam sa akin ng Diyos na dapat akong umaroon, nakipagpulong ako ng sarilinan sa mga pangunahin sa iglesia. At ipinaliwanag ko sa kanila ang mabuting balita ng kaligtasan na ipinangangaral ko sa mga hindi. Ginawa ko ito sapagkat ayaw kong mawalan ng kabuluhan ang aking pagpapagal sa nakaraan at sa kasalukuyan. Kumbaga para kung may conflict of interest man o may problema, maayos. Doon sa pangalawa, ang sabi niya rito, the Jerusalem leaders approve Paul's ministry. Kasi nga, nagpunta si Pablo sa Jerusalem. Sa verse 7 ng message natin, sa halip, kinilala nilang ako'y hinirang ng Diyos. Ang sabi, upang mangaral ng mabuting balita ng kaligtasan sa mga hindi, tulad din ng pagkahirang kay Pedro upang mangaral ng mabuting balita ng kaligtasan sa mga Hudyo. Ibig sabihin, parehas. Yung naghirang kina Peter, kina Pedro, ay parehas na Diyos na naghirang kay Pablo. At dito, ang sabi nga,
nabanggit na kasama ni Pablo sa pagpunta sa Jerusalem si Bernabe at si Titus. Kumbaga, kasama. Bakit? Kasi nga, ang problema ay may mga legalist na nagsasabi na kailangan tuliin si Tito, tuliin yung mga hintil para maging tunay silang ligtas. Ibig sabihin, dapat ay gawin nila kung ano yung sinasabi ng kautusan. Sa Acts 15:5, ito yung nasa Jerusalem. Ngunit tumindig ang ilang mananampalatayang kabilang sa pangkat ng mga Pariseo at ang sabi nila, kailangan tuliin ang mga hintil na sumasampalataya at utosang tumupad sa kautusan ni Moises. Kumbaga, kung sinasabi mo ligtas ka na, dapat gawin mo ito. Siyempre, hindi sa mga lalaki kasi mga babae mo din. Dapat daw tuliin para maging totoong ligtas. Kumbaga, makikita natin na ipinatutupad ito ng mga tinatawag na legalist. Ipinasusunod yung mga bagay na hindi naman talaga. Kasi nga sabi, yung kaligtasan ay pabore lamang. Ang Diyos ang sa nagbigay. Kung gagawin nila yan, ibig sabihin, may halong good works. May ginawa ka. Pero malinaw na ang kaligtasan ay biyayang kaloob ng Diyos. Lahat ay gawa ng Diyos. At dito, ang sabi nga sa Acts 2:21, kung ang tao ay pinawawalang sala sa pamamagitan ng kautusan, walang kabuluhan ang pagkamatay ni Kristo. Ibig sabihin, kung gagawin mo yan, para bang hindi pa sapat yung pagpapako, yung kamatayan ng ating Panginoon sa Kristo doon sa krus ng Kalbaryo. Parang hindi pa sapat. Kailangan mo pang gawin yan. Pero kung maaalala natin, si Abraham, itinuring siyang ligtas, itinuring siyang hinirang ng Diyos, na, kumbaga, hindi pa siya tinutuli, pero hinirang na siya ng Diyos. Nung nag-covenant na si Abraham at si Yahweh, doon siya tiniligan. Kumbaga makita natin na yung punto na hindi mo na kailangang gawin. Kaya si Tito ay kasama ni Pablo sa pagpunta sa Jerusalem Church kasi si Tito ay isang hindi. Si Tito ay hindi nagawang ipatuloy, ika nga. Kumbaga si Tito ang siyang naging malinaw na ebidensya na ligtas itong kasama ko ito, si Tito, kahit hindi siya uli. Katulad nga, halimbawa yung pinag-aralan natin yung mga nakarang buwan, iba yung Book of Titus. Alam naman natin na talaga tunay na lingkod si Titus. At dito, kumbaga kasama ni Pablo, si Tito bilang isang tunay o buhay na ebidensya na isa'y tunay na kamanggagawa, ligtas, iniligtas ng ating Panginoon sa Kristo. Kaya dito, ang sabi nga ay, the leaders of the Jerusalem Church, ito yung mga leaders ng Jerusalem Church ng mga panahon yon, James, the brother of Jesus, kumbaga si Santiago na kapatid ni Jesus, sa laman, si Cephas, at tinatawag na Pedro, at saka si John o si Apostle John, accepted Paul and his ministry to the Gentiles. Kumbaga sila yung tinatawag na kinikilalang pillars of the church, of the Jerusalem Church. At ang sabi nga niya rito, they approved Paul's ministry, knowing that Paul did not require the Gentiles to come under the Mosaic law to find favor with God. Hindi nila kailangan pang tuparin kung ano yung sinasaad o sinasabi sa kautusan. Kapag alam mo, tinanggap mo ang ating Panginoon sa Kristo bilang personal Lord and Savior, pinatawad ka na sa iyong mga kasalanan. Isa ang ligtas.
Meron kang assurance of salvation. At ang sabi nga niya rito, isa siyang favor na mula sa Diyos. Yung pakalawa na pinapaalala sa atin, companion in grace because we have the same belief. Kung baga meron tayong parehas na pinaniniwalaan. Una, ang sabi nga niya rito, naniniwala tayo na iisa ang gospel. Iisa ang mabuting balita. Ang mabuting balita na sa pamamagitan ng ating Panginoong Kristo, patatawarin ka sa iyong mga kasalanan. Kung makikita mo kung ano yung ginawang sakripisyo ng ating Panginoong Kristo dun sa krus ng Kalbaryo. Kumbaga, kaisa tayo dun sa mabuting balita ng kaligtasan. At ang sabi nga niya rito, free from the bondage that long has held us. Magiging malaya ka na. Magiging malaya ka na doon sa mga bagay na akala mo hindi ka magiging malaya. At dito, makapaglilingkod ka sa Diyos na dahil sa biyaya. Makapaglilingkod ka na kasi dun sa kautusan, kumbaga, hindi mo maaabot yung perfection. Kahit anong alay pa ang gawin mo, hindi mo kayang maabot yung perfection dun sa pag-aalay na ginagawa sa kautusan. Pero dahil sa ginawang kamatayan ng ating Panginoon Kristo dun sa krus ng Kalbaryo, kumbaga yun yung naging perfect sacrifice para mabayaran ang kasalanan ng sangkatauhan. Nakapaglilingkod tayo, kumbaga, dahil alam mo yung mabuting balita na tinanggap mo. Nakapaglilingkod tayo dahil meron tayong personal relationship sa Diyos. Hindi dahil sa napipilitan ka. Naglilingkod ka kasi alam mo, naunawaan mo, hindi ka pinipilit kasi alam mo kung ano yung ginawa ng Diyos para sa'yo. Yan yung gospel. Yan yung mabuting balita. Yan yung ipinaunawa ni Pablo na kahit walang nakakakitang pillars of the church sa kanyang paglilingkod, naglilingkod siya. Yung pangalawa na sinasabi nga, kumbaga, meron tayong paniniwala, nagkakaisang paniniwala na tanging sa ating Panginoong Kristo ang siyang daan para magkaroon tayo ng kaligtasan. Na ang ating Panginoong Kristo ay Diyos. Diyos ng mga Diyos, Hari ng mga hari. Nagkakaisa tayo na yung ginawa niya doon sa krus ng Kalbaryo, kumbaga, sapat na yun para tayo magkaroon ng kaligtasan. Kumbaga, kaisa tayo, parehas tayo ng ating pinaniniwalaan. At yung sinasabi nga sa pangatlo, kumbaga, companion in grace because we have the same belief na meron tayong Santong Espiritu. Na nung tanggapin natin ang ating Panginoong Kristo bilang personal Lord and Savior, ipinagkaloob sa iyo ang Santong Espiritu. Meron bang tanda, meron bang tatak na ikaw ay Kanya? Meron tayong Santong Espiritu na ibinigay sa atin upang katulong natin, katuwang natin para magawa natin ang kalooban ng Diyos. Siya nagbibigay sa atin ng direksyon kung ano ang ating lalakaran. May paniniwala tayo. May parehas tayong paniniwala, kaya tayo kaisa, companion sa biyaya. Yung pangatlo na pinapaalala sa atin, companion in grace because we are all commissioned by God. Sa verse 9, ang sabi nga niya rito, nabatid ni na Santiago, Pedro at Juan,
mga kilalang haligi ng iglesia na ang Diyos ang siyang nagbigay sa akin ng tanging kaloob na ito. Kaya't kami ni Bernabe tinanggap nila bilang mga kamanggagawa. Pinagkasundoan namin na kami sa mga Hintil at sa mga Hudyo naman sila. Dito nga, ang sabi nga kay na kanina, kinakailangan ni Pablo pumunta sa Jerusalem Church. Bakit? Kasi may problema. Ano yung problema? May mga Judaizers o may mga legalists na nakapunta, nakarating o nag-oobserba, critic doon sa iglesia na naroon sa lugar ng Hentil. Pag sinabi mo Hentil, sa hindi nakakaintindi, kumbaga, yun yung mga hindi Israeliano. Hindi Israelite. Katulad tayo, hindi naman tayo Israelita. Tayo yung Pilipino. Yung iba sa inyo yung Italiano. Kahit na tayo yung Italiano. Kumbaga, tayo yung Hintil. Kumbaga, makikita natin na ang problema, kaya kailangan magpunta sa Jerusalem Church kasi merong nagsasabi na kailangan yung tuparin ang kautusan para maging ganap ang inyong kaligtasan. Pero hindi. Yun yung pinag-usapan nila yun yung kanilang pinag-meetingan dun sa Jerusalem Church. Para maintindihan natin, mababasa natin yan sa Acts 15, verse 1 to 12. At dito, nung mag-meeting doon, makikita natin, dun sa pag-meeting na yon, meron silang nabuong desisyon sa Acts 15. Basahin mo na lang yung kabuuan niyan. Ang sabi niya rito, sa Acts 15, verse 8 to 11, ito yung naging desisyon ng kanilang meeting. God knows people's hearts. And He confirmed that He accepts Gentiles by giving them the Holy Spirit just as He did to us. He made no distinction between us and them, for He cleansed their hearts through faith. So why are you now challenging God by burdening the Gentile believers with a yoke that neither we nor our ancestors were able to bear? We believe that we are all saved the same way by the undeserved grace of the Lord Jesus. Kumbaga naligtas lamang tayo dahil sa biyayang ipinagkaloob ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya hindi na kailangan pang gawin yung mga nakalagay sa kautusan. At ang sabi nga niya rito, the mighty spreading of the gospel and the building of the church was due solely to God's grace. Kaya ang iglesia, kumbaga nabubuo lamang yan dahil sa biyaya mula sa Diyos. Kaya salamat kasi nga makikita natin na hindi talaga dahil sa ating mga gawa. Ang Diyos ang siyang gumawa para maintindihan natin ang ating kalalagayan. Para maintindihan natin na wala talaga tayong magagawa sa sarili nating kakayanan. At dito, dun sa verse 9 nga ng ating pinag-aaralan dito sa text natin, nasabi nga, nabatid ni na Santiago, Pedro at Juan, mga kilalang haligi ng iglesia, na ang Diyos ang siyang nagbigay sa akin ng tanging kaloob na ito. Kumbaga, yung tinuturing na kilalang mga pillars of faith, o pillars or leaders ng Jerusalem Church, ika nga, kinilala nila na yung pagmi-ministry, yung ministeryo o yung ginagawa ni Pablo ay kaparehas rin lamang ng paglilingkod na ginagawa nitong mga tinuturing na kilalang lingkod ng Diyos. Parehas na. Kumbaga, they recognized the grace given to Paul and accepted him as an co-equal. Kinilala nila si Pablo na co-equal lamang si Pablo ng mga lingkod nito, mga tinatangi o kinikilalang lingkod ng Diyos sa Jerusalem
church. They recognize his independent mission to the Gentiles. Kahit malayo siya sa Jerusalem church, alam nila na yung ginagawa ni Pablo ay para sa glory ng ating Panginoon. They gave Paul and Barnabas the right hand of fellowship. Kumbaga yung blessings na kaisa namin, si Pablo. Kamanggagawa namin si Pablo. Kasi nga, ano yung problema? Kasi may nakarating na mga tik-tik na mga kunyari ay mga mananampalataya, pero ang hinahanap ay kung ano yung butas na ipaparatang kay Pablo sa kanyang pagministeryo. Kasi minsan gano'n eh. Sa halip na ikaw ay kamanggagawa, ang hinahanap ay kung ano yung butas na sisilipin sa'yo. Ganon ang naging problema sa paglilingkod ni Pablo. Kasi ang hinahanap nila, dapat daw gawin para maging tunay na ligtas sila, sundin nila yung sinasabi rin sa kautusan. Ano yung number 1 doon? Na dapat tuliin yung mga kalalakihan. Pero hindi nangyari yun. Kasi lahat ay favor lamang mula sa Diyos. At dito, they had the same fellowship, speaks of sharing and having all things in common, a pledge to work together so that all men would be evangelized by the same gospel. Kumbaga, nagkasundo sila, may pangako sila na parehas sila ng mabuting balita na ipahayag sa tao. Equal in the work of Christ, they brushed aside the troublemakers and established a new course for reaching the lost. Kumbaga, kamanggagawa sila para sa glory ng ating Panginoong Diyos, ng ating Panginoong sa Kristo. Kumbaga, yung mga troublemakers nila, kumbaga hindi nila hinayaang mahadlangan para hindi maabot yung mga nangangailangan pa ng kaligtasan. Dito, makikita natin na yung pagkilala nitong mga tinuturing na pillars of the church ng Jerusalem Church, pagkilala kay Pablo, makikita natin na talagang meron silang communion, meron silang unity, ika nga. Bakit? Kasi kung nabasa mo ang New Testament, almost sa New Testament, itong mga Bible character na to, si Pablo, si Pedro, si John, si James, sila halos ang siyang sumulat ng karamihan sa New Testament. At halos sa sulat nila, nag-unite sila. May pagkakaisa sila. Kaya makikita natin na talagang kinilala ng mga pillars of the church yung paglilingkod na ginawa ni Pablo. At dito, dapat nga natin makita na itong mga Judaizers na to, na sa halip na maging sila yung magbibigay ng good influence, kumbaga ang hinahanap pa nila ay problema. Kasi nga ang pinanalis nila, ipatupad yung sinasabi sa kautusan. Pero ang sabi nga, si Pablo kinilala ng mga pillars of the church ng mga panahon yun, na kamanggagawa. Maging sa panahon natin, hindi lang si pastor, hindi lang ang deacon, hindi lang ang leadership of the church. Lahat tayo kamanggagawa sa gawain ng Panginoon. Kung kapag alam mo kung sino yung pinaglilingkuran mo, kahit walang nakakakita, alam mo kung sino yung pinaglilingkuran mo, kamanggagawa ka sa biyaya ng Panginoon. Ang sabi nga sa 2 Timothy 1:9, na nagligtas at tumawag sa atin upang tayo maging kanyang bayan. Kung ang nagligtas sa iyo,
tinanggap mo ang ating Panginoon sa Kristo bilang personal Lord and Savior, alam mo kung sino yung nagligtas sa iyo. Yung napako sa krus ng Kalbaryo. At ang sabi, tayo maging bayan, kanyang bayan, magkakasama tayo. Ito'y ginawa niya sa pamamagitan ni Kristo Jesus, hindi dahil sa ating mga gawa, kundi ayon sa kanyang layunin at kagandahan loob na inilaan sa ating bago pa magsimula ang panahon. Before the foundation of the world, kumbaga, hinilang ka na ng Diyos. Tinawag ka na ng Diyos para magkaroon ka ng kaligtasan. Kaya, kumbaga, may takdang oras kung kailan kanya tatawagin. Pero ang malinaw rito, bago ka pa, masabi, kagandahan loob na inilaan sa ating bago pa magsimula ang panahon. Before. Kumbaga, before, tatawagin kita. Ililigtas kita. Saved and called not according to our works, but according to His grace. Kasi yun yung biyaya ng Diyos. Gusto kitang bigyan ng kaligtasan. Gusto kong itigil mo na yung kasalanan na ginagawa mo. Kumbaga, ang Diyos ang siyang tumatawag, ang Diyos ang siyang nabibigyan. Kaya ang sabi niya rito, companion in grace, katuwang, katulong, kamanggagawa. Ibig sabihin, kumikilos, gumagawa, hindi taga-masidlan. Kasi nga kamanggagawa, companion kasama. Hindi lang taga-obserba. Kamanggagawa, companion, kasama. Yun yung sinasabi. Kamanggagawa. Kaya dito, makita natin na ang Diyos, ang bawat isa sa atin na pinagkalooban ng kaligtasan, kumbaga, may pinagkaloob sa atin na gifts, talento. Hindi lahat ay pastor, iba't ibang kakayanan, pero yung mga kakayanan na yan, ginagamit para sa glory ng Diyos. Pag ginagamit mo yan, nagmi-ministeryo ka para sa Diyos. Kamanggagawa ka para sa glory ng Diyos. Kung ginagamit mo yung kakayanan mo, yung ibinigay ng Diyos na gift, talent, kakayanan, abilities for His glory. Kamanggagawa ka para sa glory ng Diyos. Lahat ng mga ginagawa mo, kumbaga, hindi tayo pare-parehas, pero kung ginagawa mo yan para sa glory ng Diyos, you are companion in grace. Yung pang-apat na pinapaalala sa atin dito, companion in grace because we care for our brethren. Sa verse 10, ang sabi nga, ang hiling lamang nila ay huwag namin pababayaan ang mga dukha na talaga namang pinagsisikapan kong gawin. Ang tanging kahilingan ng mga pillars of the church kay Pablo, kumbaga, huwag pababayaan yung ibang mga kapatiran. Lalo higit ng mga panahon na yon, ang Jerusalem Church ay dumaranas ng matinding paghihirap. Dumaranas ng matinding taggutom. Kaya ang hiling ni Pablo, ng mga leaders of the church, ng Jerusalem Church, kumbaga yung mga nasa lugar ng manang-mananampalatayang hindi, kumbaga huwag nyo kami papabayaan dito kasi dumaranas kami ng paghihirap. Kaya sabi ni Pablo, talaga namang pinagsisikapan ko gawin. Kaya makita natin na yung pagtulong na ginagawa o gagawin ni Pablo para matulungan ng Jerusalem Church, makikita mo na talagang kaisa siya. Kamanggagawa siya. Pareha sila ng layunin na pangalagaan
ang gawain ng Panginoon. At dito makita natin na kapag yung alam mo na bilang isang mananampalataya, na kaisa ka, ang magagawa ka, na tulungan mo rin ang kapwa mo mananampalataya. Huwag mong hayaan na maging talunan siyang mananampalataya. Dapat maging matatag siyang mananampalataya. Paano mo masasabing may Kristo ka sa puso kung lagi ka na lang talunan? Kasi lahat yan na pagtagumpayan ng ating Panginoon sa Kristo. Lahat tayo, kapag yung pinag-aralan natin nung anniversary ng Katanya, di ba? Kung susuriin mo yung paglakad mo bilang isang mananampalataya, yung spiritual journey mo, hindi naman laging lisya, hindi naman laging tuto aposto ay yung paglakad sa iyong buhay pananampalataya. Meron din talagang tinatawag na rough road, ika. Meron talagang palikot-likot, meron talagang mahirap daanan. Kaya kailangan nating tulungan ang isa't isa para maging matatag na mananampalataya. Katulad ng halimbawa, sa Acts 20, verse 25 to 31. Ito yung mga sandali na kung saan ay si Pablo ay lilisanin niya o iwanan niya yung iglesia ng Efeso. Kumbaga nagdiling siya sa mga mananampalatayang naroon. Ang sabi niya rito sa verse 25, nakisalamuha ako sa inyo samantalang nangangaral ako tungkol sa paghahari ng Diyos. Ngayon, alam kong hindi na ninyo ako makikitang muli. Kaya sa araw na ito ay sinasabi ko, hindi ako ang mananagot kung mapahamak ang sino man sa inyo. Ibig sabihin, nakapagpuro na, nasabi na. Ngayon yung application. Verse 27, sapagkat ipinahayag ko ang lahat ng nilalayan ng Diyos para sa inyo. Wala akong inilingid na anuman. Verse 28, ingatan ninyo ang inyong sarili at ang lahat ng kabilang sa kawan, sapagkat inilagay sila ng Espiritu Santo sa inyong pag-iingat. Ibig sabihin, lahat ng mga believers, kumbaga, ingatan natin ang isa't isa. Pangalagaan ninyo ang Iglesia ng Diyos. Sa kanyang tinubo sa pamamagitan ng kamatayan ng kanyang sariling anak. Kumbaga, yung pangalagaan natin ang Iglesia ng Diyos. Sa verse 29, alam kong pagkaalis ko yung magsisipasok ang mababangis na asong gubat at walang patawad na sisilain ang kawan. Ibig sabihin, meron talagang mga magiging cause of problem sa Iglesia. Mula na rin sa inyo nililitaw ang mga tao magsasalita ng kasinungalingan upang mapasunod ang mga alagad at sa gayo'y mailigaw sila. Ibig sabihin, kung merong papasok, merong manggagaling mismo sa loob. Kaya dapat alam natin kung ano yung ating pinaglilingkuran, kilala natin ating pinaglilingkuran, kung ano yung ating paglilingkod na ginagawa. At ang sabi, mula sa inyo ay sa inyo nililitaw ang mga tao magsasalita ng kasinungaling upang mapasunod ang mga alagad at sa gayo'y maliligaw sila. Verse 31, kaya't mag-ingat kayo at alalahanin ninyong tinuruan ko kayo gabing araw sa loob ng 3 taon at maraming luha ang pinuhunan ko. Kaya nga, makikita natin na kailangan natin pangalagaan, ingatan ang bawat isa. Mag-alalayan, magkalangaan, para maging isang mananagumpay na mananampalataya. At dito, dapat nga natin maunawaan na yung paglakad natin, yung kaligtasan natin, biyaya kaloob ng Diyos. Biyaya na magkaroon tayo ng kaligtasan. Biyaya na maunawaan mo ang iyong kalagayan. Kung tinatanggap mo na biyaya yung kaligtasan na tinanggap mo. Kaya kapag yung oras na parang mali yung iyong nilalakaran, medyo lumilis ka, biyaya rin na may gagamitin ng Diyos sa'yo para palalahanan ka. Kung paano mo tinatanggap yung blessings, biyaya na pagpapala, positibo ang pagtanggap mo. Dapat maging positibo rin ang pagtanggap natin kapag alam natin mali ang ating nagagawa.
sabi nga, kumbaga, you must allow the Word of God to correct you the same way you allow it to encourage you. Kung tinatanggap mo na blessings, yung mga nakukuha natin mula sa salita ng Diyos, pero may mga oras na talagang ang Diyos ang siyang kukurot sa iyo. Kasi pinaalalahanan ka niya. Kaya nga lagi sa simula ng panalangin, kumbaga instrumento lang ako. Pero ang Diyos ang siyang nagpapahayag. Ganun din sa bawat isa sa atin. Kapag may ginagamit na paalala, tagapagpaalala, ipagpasalamat natin. Kasi sama-sama tayong magtutulungan para tayo maging isang mananampalataya. Kaya mga kapatid, sa ating, nasabi nga nito sa verse 25, sa lahat ng pagkakataon yung pinakita ko sa inyo na sa pamamagitan ng ganitong pagpapagal ay dapat ninyong tulungan ang mahirap, alalahanin ang mga salita ng Panginoong Hesus, higit na mapalad ang magbigay kaysa tumanggap. Kaya dito makita natin na yun nga kanina, si Pablo talagang pinagsisikapan niyang matulungan ang mga nangangailangan din sa iglesia ng Jerusalem. Kaya gumawa rin talaga siya ng paraan para matulungan ang mga kapatiran sa Jerusalem Church. Kaya dito, makikita natin na isang biyaya na maunawaan natin yung ating kaligtasan. Companion in grace. Kamanggagawa sa biyaya, kabalikat, katuwang, hindi pabigat. Kumbaga, yun yung napagkasunduan ni Pablo tsaka ng mga pillars of the church. At dito makita natin na magkakaiba man yung paglilingkod na ginagawa ni na Pablo at ni na Pedro. Naroon sila sa Jerusalem, narito si Pablo sa lugar ng mahintil. Pero alam nila sa isa't isa na they were companion in grace. They were companion in ministry. Kaya, dapat natin maintindihan kung titingnan natin ang ating sarili bilang lumalakad na mananampalataya. Ano ba tayo? How do you consider yourself as a companion sa iglesia? Are you a good companion na nagbibigay ng magandang influensya sa kapwa mo? Or are you a bad companion na sa halip ng magandang influensya ituro mo, pangit ang ipinakikita? Ang paalala ng Diyos sa atin, kumbaga, a companion who speak in grace and speak in truth. Kumbaga, oo, biyaya, pinapaalala. Pero ipinaalala rin dapat mo rin mapakinggan kung ano yung katotohanan. At ang sabi nga niya ito, a companion who hates sin. Dapat galit tayo sa kasalanan kasi dyan na tayo galing eh. Iniligtas tayo ng Diyos sa burang ng pagkakasala. Dapat alam natin. A companion who is commissioned to share Jesus as the only source of forgiveness of all sins and good news of salvation. Pare-pares tayo. Hindi lang si pastor. Lahat tayo tinawag para ipahayag na ang kapatawaran ng mga kasalanan ay tanging kay Yesu Kristo lamang matatagpuan. Ang kaligtasan ay tanging kay Yesu Kristo lamang, wala nang iba. At ang sabi nga niya rito, a companion who cares and focus on unseen and heavenly things, living a real Christian life. Isang kasama na ang talagang mas pinangangalagaan niya, ang focus niya, ang tinitingnan niya, ay yung mga bagay na hindi
nakikita yung mga bagay na heavenly things na namumuhay siya ng isang tunay na pamumuhay Kristiyano. Manalangin ko tayo. Salamat po, Ama, sa oras nito. Salamat po sa mga paalala mo. Salamat po, Diyos, sa pagkatulingan na hindi namin maintindihan ang mga bagay nito kung hindi Ikaw, O Diyos, ang siyang nagpapaunawa. Ipinakita mo sa amin, Panginoon, na tunay nga nasa burak kami ng kasalanan. Pero salamat po, Diyos, sa pagkatuloy na may ginamit ka. May mga tao kang ginamit para makakilala kami, Panginoon. At, Lord God, Ikaw po ang gumising sa aming espiritual na kalalagayan para maintindihan namin, Panginoon, ang aming tunay na kalalagayan, Panginoon. Na wala po kami magagawa ng hiwalay sa iyo, Panginoon. Salamat po, Diyos, sa pagkatuloy nga na sa dami-dami ng tao sa mundo ito, isa, ako, kami, Panginoon, sa pinagkalooban mo, Panginoon, na maintindihan ang aming tunay na kalalagayan. Kaya nga po, ang dalayan ko, salamat sa mga paalala nito. At dalayan ko nga po, Diyos, sa mga sandaling ito, kung may mga bisita, may mga tao po na wala pang relasyon sa iyo, tunay na relasyon sa iyo, dalayan ko nga po, Diyos, na ikaw mo siyang magbigay ng kaunawaan sa mga katotohanan nito. Lord God, salamat po, Diyos, sa pagkatunay nga na ipinaunawa mo sa amin na ang buhay ay hindi natatapos sa mundo ito. Meron kaming buhay na walang hanggan na patuturuan, Panginoon, sa piling mo. Ito po yung aming pinangahawakan. Salamat po sa ilang pong papuri para pagsamba sa tayong pangalan lamang ng iyong anak ni Jesus na ang Panginoon at sariling tagapagligtas.